Okay mga kabayan, kumusta po? Isa mapagpala at magandang hapon sa ating lahat. Medyo mainit po ang isyu ngayon sa politika. Ito po ay matapos magkaroon ng 2 araw na pagtitipon-tipon o rally dyan po sa Rizal Park, kung saan po ay dinaluhan ng libo-libo nating mga kapatid na INC o Iglesia ni Cristo. Napakarami po, napakarami ng mga naging pasabog dyan sa Rizal Park, kung saan nga po ay kanya-kanya silang batuhan. Batuhan talaga, batuhan ng mga kasalanan. Okay. Ang tinutukoy natin dito mga kababayan, itong naging pahayag ng ilang mga kaalyado. O sabihin na natin mga anti-BBM, anti-Marcos. Okay? Una-una dito, kung napanood nyo po yung naging pasabog nitong si Senator Rodante Marcoleta, kung saan nga po ay tinira niya. Talagang tinira tinira talaga Okay, ayusin natin itong ating mic. Na kung saan po mga kabayan ay talagang tinulig sapo nitong si Senator Rodante Marcoleta, itong si dating DOJ Secretary Boying Rimulya at ngayon po ay Ombudsman Boying Rimulya. Okay. At siyempre po, kasabay po ng ginawang pagtitipo ng ating mga kapatid na INC dyan po sa Rizal Park, ay patuloy na mga kumakanta itong si dating Representative Saldico dyan po sa ibang bansa. Kung saan nga po ay talagang pinagpiestahan. Kinanta nitong si Saldico itong si Pangulong Bongbong Marcos mismo at saka itong kanyang pinsan na si House Speaker Martin Romualdez Jr. Okay. At syempre, ang pinakamatindi talaga, ang pinakamatinding pasabog o pinakamatinding pagkanta, ito ang talagang bumenta. Yung kanta ni Senator Amy Marcos. Kung nag-trending yung mga ginawang pasabog nitong si dating Ako Bicol Representative Saldico, nag-trending sa social media at talagang pinagpiestahan po yan, ay naging mas matindi naman ang ginawang pagkanta nitong si Senator Amy. Talaga pong pinagpiestahan kagabi bago po nagtapos yung sinasagawang prayer rally ng INC dyan po sa Grandstand, kung saan po ay talaga namang hanggang sa ngayon po ay napakainit po na usapin sa social media. At hanggang kagabi nga rin po ay ako isa sa nagsiwalat o nag-share ng mga video nitong si Senator Amy. Okay? So sa mga nakapanood po ng mga revelasyon, alam ko naman na halos lahat kayo ay nakapanood na nitong pasabog. Pasabog talaga, as in literal na pasabog Itong pasabog talaga ni Senator Amy, nagbigay tayo ng konting reaksyon. Magbigay tayo ng reaksyon kung ano ba ang naging saloobin dito ng palasyo. At itong si Pangulong Bongbong Marcos mismo. Actually po, hindi naman nagsasalita si PBBM. Hindi siya sumasagot. Okay? So, anong nangyari niya kagabi, pagkatapos na mag-speech itong si Senator Amy, agad naman na nag-press con o nag-live stream itong si Auntie Claire. Auntie Claire talaga. Si Auntie Claire kasi mga kababayan, si Auntie Claire kasi, ito yung tawag ng iba. Pero sa totoo lang, ito ay si Yusek Attorney Claire Castro. Okay. So, yun. Sabi ni Yusek Claire Castro,
masyado na daw desperada o desperate move ang ginawa nitong si Senator Amy Marcos. Desperate move daw. At sabi pa ng iba, baligtad ang nangyari. Kung sinasabi ni Senator Amy na ngagba talaga. Bangag. Kung sinasabi ni Senator Amy na bangag yung kanyang kuya, sabi naman ng ibang mga kampi kay PBBM, mas bangag daw itong si Senator Amy. Dahil sa kanyang ginawang pagsisiwalat. Okay. So sabi ni Auntie Claire, nung inyong auntie diya sa Malacanang, ang sabi niya ay desperate move daw ang ginawa nitong si Senator Amy Marcos laban sa kanyang kuya at ating Pangulong si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Okay. Ito po. Magsusuot tayo ng salamin para nang sa ganun mabasa natin itong ating mga update kung ano ang iba pang nangyari pagkatapos nung naging speech ni Senator Amy Marcos. Okay. So ayon po sa isang artikulo, breaking, Amy may hamon kay Sandro. Okay. Ganito po kasi, matapos kasi ang naging pahayag nitong si Senator Amy, naglabas naman ng sagot itong si Sandro Marcos at sinabing masyadong kahihiyan o hindi katanggap-tanggap yung mga naging pahayag ng kanyang anti-Amy. Matapos idamay mismo ng kanyang auntie ang kanyang kapatid na si PBBM, ang kapatid ni Senator Amy na si PBBM, ang ating Pangulo, ang nanay ni Sandro Marcos na si Lisa, si First Lady Lisa Marcos, at siyempre itong si Sandro. Kaya nag-react ngayon itong si Sandro Marcos. Sabi niya rito, matapos ang matinding patutsada ni Majority Leader Sandro Marcos na nagdulot ng espekulasyon sa publiko, kabilang na ang usap-usapang hindi tunay na pamilya sa Senator Amy Marcos. O yun pala naman ang sinabi ni Senator ni Congressman Sandro Marcos, para daw hindi tunay na pamilya itong si Senator Amy. Kabilang na ang usap-usapang hindi tunay na pamilya si Senator Amy Marcos, agad na bumwelta ang senadora ng may dalang mabigat na hamon. Ano kayang hamon? Itong ginawa ni Senator Amy dito kay Congressman Sandro Marcos. Diretsahan niyang sinabi, gustong paingayin ni Sandro ang usap-usapang hindi ako tunay na kapatid. Isa lamang ang solusyon. Yan ang sabi ni Amy. At sinundan niya ito ng kanyang hamon. Magpa-DNA test tayo. Di ba? Sabi ni Senator Amy kay Sandro, sige, magpa-DNA test tayo. Magpa-hair follicle test tayo o magpa-hair follicle test tayo. Yan ang hamon ni Senator Amy kay Sandro. Ang patama ni Amy ay malinaw na tugon sa tono ng pahayag ni Sandro na nagtapos sa linya. Hindi ito asal na isang tunay na kapatid. Ano ang masasabi mo dyan, kabayan? Pakicomment po ang inyong reaksyon at sariling opinion. Nasusuklaman ko pa ang pag-alok ng mag-inang si Sandro ng droga ang aking mga anak at iba pang mga kamag-anak. Yan ang hindi ko na mapapalampas. Sa loob ng halos 4 na dekada, wala akong ibang pinangarap kundi maipakita sa sambayanan na hindi kami masamang tao. Hindi masama ang pamilya Marcos. Gusto kong ibangon ang dangal ng aking ama. Sa pamamagitan na nagpagtatrabaho para sa bayan, sinikap kong maging mabuting gobernador, kinatawan, senador,
hindi ako halos nagpapahinga para makapag-iwan sana ng legasiya. Hindi magagamit ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang video statement na inilabas ni dating Congressman Saldico. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Kit Hosaka, gaya ng ibang personalidad na kanilang naimbitahan sa mga pagdinig, mahalaga ang pisikal na presensya ng dating kongresista upang makapanumpa ito bago magbigay ng anumang pahayag o salaysay. Ang mga salaysay ng dating mambabatas para sa ICI ay mananatiling unverified at unsworn kung hindi idadaan siko sa tamang proseso. I just have to mention that the videos come in, alam niyo sa under the rules of evidence. Pagka video yan, kailangan dyan untampered, di ba? Dire-diretso. Plus the fact that there's also a requirement under the rules of court, on rules of evidence, that the person taking that video should verify, in fact, validate this video. So nakita natin the fact that these were shown in tranches, baka mahirapan tayo na may submit to sa korte and for their to accept them as basis. Ito po ay para bigyan ng proteksyon yung mga nagrarally natin, ng mga religious na rally natin, para doon sa mga posible na nais o manggulo po sa atin noon po. Sapagkat sinabi nga po ni SILG Remulla nung command conference na mas okay na mapintasan ng Philippine National Police o ang DILG sa over-prepared tayo o over-preparations kaysa ma-under-prepared po tayo pagdating ng kaguluhan. Tingin ko wala naman nag-i-incite to a riot doon sa mga magpo-protest. But nevertheless, mabuti ng sobrang handa kasi hindi naghanda, diba? So ganoon pa rin ang tactics namin and strategy namin. We will always be prepared.